ang pagluha, ang pag-iyak, o pwedeng magtagal ng magdamag. Pero may siguradong biyaya ng ligaya, pagputok ng liwanag. Gaano man kabigat ang ating problema, gagawa ang Diyos ng paraan, magbibigay siya sa atin ng dahilan upang muling maging masaya. Sapagkat tayo mahal niya. Ano man ang mga pangit na nangyayari sa buhay mo, kapit lang, huwag mong aalisin yung ligaya ng pag-asa sa buhay mo, sa puso mo. Lapit na po ang Pasko. Ano gusto niyong regalo? Uy, nag-glow ang face. Hindi sa akin magmumula yung regalo, ha? Kundi kay Kristo. Yes, siya ang may birthday, but He already has everything. At siya ang magbibigay ng regalo sa atin sapagkat gusto niya, masaya tayo. So back to the question, ano ang gusto mong regalo? Let me guess. Lang ko, pero sinisigurado ko na sa hula ko, tatamaan yung gusto mo. Ito joy, happiness. Parang ayaw nyo. Hindi yan yung naisip nyo? Ay, nako. Magpakatotoo kayo. Sinisigurado ko, ano man yung naisip nyo gusto nyong regalo, ito man ay material na bagay, auto, bahay, ito man ay achievement, makapasa sana ako, magbumsana ang negosyo ko, ito man ay tao, magkaanak na sana kami ng asawa ko, mag-asawa na sana ako, 40 na ako. Ito man ay change, pagbabago, pagkatino ng asawa mo, ito man ay paggaling mo sa sakit mo o sa karamdaman ng mahal mo, lahat ng yan ay may kinalaman sa joy and happiness. Hindi mo hihilingin yan kung alam mong hindi makapagpapasaya sa'yo yan. Amen? So ultimately, joy, happiness ang talagang inaasam-asam natin lahat. Fortunately, ito naman sa araw-araw ay available para sa ating lahat. Paborito ko pong Psalm 30 verse 5. Ang sinasabi doon, weeping may tarry for the night, but joy comes in the morning. Para bang sinasabi, ang pagluha, ang pag-iyak, o pwedeng magtagal ng magdamag. Pero may siguradong biyaya ng ligaya, pagputok ng liwanag. Kayong mga magulang, gusto nyo ba na matagal na umiiyak at nalulungkot ang anak ninyo? Siyempre hindi. Kahit may kasalanan yan, aalu-aluin nyo na yan. Kasi ayaw nyong matagal na malungkot at umiyak yan. Ang Diyos pa kaya, Luke 11 verse 11, siya pa kaya ang hindi gumawa ng paraan upang mapawi ang kalungkutan at maramdaman natin na kanyang mga anak ang kaligayahan. Kaya gusto ko yung verse na yan Kasi para bang sinasabi diyan, gaano man kabigat ang ating problema, gagawa ang Diyos ng paraan, magbibigay siya sa atin ng dahilan upang muling maging masaya. Sapagkat tayo mahal niya. Amen? So sa araw-araw, may biyaya ng kagalakan para sa isa't isa. Ang problema ito, madalas sinasayang natin, particularly pinananakaw natin sa kalaban natin. Sino bang kalaban natin? Sabi ni St. Paul, ang pinakamakapangyarihang pinuno ng lahat ng kasamaan sa mundong ito, ang demonyo. Magnanakaw yan. Maliwanag ang sinasabi ng Bible, the devil is like a thief. At sasabihin sa atin ng John 10 verse 10, the devil as a thief comes to us with a sure purpose. Alam niya gagawin niya, and that is to steal and to destroy. Kapatid, walang magnanakaw na nakita, nahuli sa CCTV, na nung mapunta siya sa nanakawan niya, ay parang hindi niya alam ang gagawin niya. Like, ano ba gagawin ko? Nakabonit ako. Ano ba gagawin ko? Ano ba nanakawin ko? Mars, walang ganon. Ang mga magnanakaw, pagpunta nila, alam nila ang kanilang gagawin. Magnanakaw sila at alam nila kung ano ang kanilang nanakawin. Kapatid, the devil comes with a very certain purpose to steal and to destroy. Kapag when he comes into our life, alam niyang magnanakaw siya at alam niya kung ano ang nanakawin niya. Ano? Yung bagay na alam niyang mahalaga sa atin. Ano? Yung bagay na alam niyang pag kinuha niya, pag ninakaw niya, manghihina tayo upang tayo ay matalo niya. Tandaan po nating malakas tayo If God is with us, who can be against us? Nehemiah 8 verse 10, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan ko ay kagalakan ng Panginoon. Yan ang aking kalakasan. Hindi niyo po ba napansin? Kahit pagod ka, basta masaya ka, okay lang? Kahit gipit ka, basta masaya ka, carry lang? Kahit problemado ka, basta masaya ka, push lang. Kahit may mawala pang tao sa buhay mo, basta't may matirang kahit konting kaligayahan sa puso mo, iyaan ang pagmumulan ng pag-asa at lakas muli sa buhay mo. No wonder, ito araw-araw ang gustong-gustong ibigay sa atin ng Diyos in order to inspire us. On the other hand,
ito rin araw-araw ang gustong-gustong nakawin sa atin ng demonyo in order to destroy us. Kapatid, may kasabihan tayo, mainam na yung manakawan na lang kesa masunugan. Bakit? Kasi pag nanakawan ka, may matitira pa. Kapag nasunugan ka, abo ka. Di ba? Totoo naman. Pero tandaan natin, kapag ang pinag-uusapan ay ang magnanakaw na demonyo, na magnanakaw ng kaligayahan mo, mas nanaisin mo pang masunugan na lang. Bakit? Kapag ang demonyo ang nagnakaw ng kaligayahan mo, kahit may matira pa sa iyong material na bagay o mahalagang tao, kapag wala ng kaligayahan sa puso mo, wala ng halaga, saysay, meaning, kwenta ang lahat ng ito. Di ba may mga tao na kulang na lang parang gusto mong katahan ng kanta ni Daniel Padilla na sa'yo na ang lahat. Kamakailan, may nakita ko sa Facebook, politiko yun eh. Alam kong makapangyarihan yun. Alam kong mayaman yun. Kilala yun. Gwapo pa. Kung pwede nga lang i-bluetooth yung mukha niya sa mukha ko, akin na lang eh. Nagpakamatay. Kasi wala nang saysay ang buhay. Kaya, sabi ni St. Paul, do not give the devil a chance to work on you. Yan ang sinasabi sa ating mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, ang sabi sa atin, kahit lupay-pay ka na, maging matatag ka. Sasabihin sa atin ni St. James sa ating ikalawang pagbasa, parang tulad ng isang magsasaka, kahit pagod ka na, maging matyaga ka pa sapagkat aani at aani ka. Sinasabi at pinapakita sa atin ni St. John the Baptist sa ating mabuting balita, hindi man sabihin nadidisappoint siya. Hindi man sabihin nalulungkot siya. Hindi man sabihin na-frustrate siya. Bakit? Nakakulong eh. Hindi lang yun. Yung in-expect niyang gagawin ng ating Panginoon, yung paraan ng pagligtas na in-expect niyang gagawin ng ating Panginoon, hindi ganun ang ginagawa ni Jesus. Isa sa mga expectations niya, ang mga bihag ay palalayain ng Mesiyas. Yun ang pakilala niya kay Jesus. Siya nga na pinsan, nakakulong, hindi mapalaya eh. So nandun yung kalungkutan ni John, nandun yung disappointment at doubt ni John. Pero obviously, nagpatuloy sa misyon si John. Ibig sabihin, hindi nagpadala si John sa kanyang duda at kalungkutang nararamdaman. Kahit gaano kahirap. Ganun sana, hindi yung katulad ng iba sa atin. Ang bilis mong isuko, yung kaligayahan mo sa kalaban, sa kaaway. Kanina lang ang ganda-ganda ng gising mo, magsisimba ka. Gandang-ganda ka pa nga sa sarili mo, ang ganda ng makeup mo, ang ganda ng mood mo. Ang tagal-tagal gumayak ng anak mo, ng asawa mo. Nagbago na ang mood mo. Pinanakaw mo na sa demonyo yung kaligayahan mo. Sa katunayan, on your way here, mula sa bahay ninyo, hindi kayo nagkikibuan. Kibuin mo man ang kibu mo sa kanya. Bayaran na naman, kuryente. Yung anak mo ito, di ba? Kinat ka pa. May nag-overtake pa ng alanganin sa'yo. Pagdating dito sa parking, nagulangan ka pa. Pagdating sa picture taking, abay, ununahan ka pa. Pagdating dito, sa upuan mo, may nakatabi ka. May alagang kay likot-likot na bata. May isa, may hawak na aso pa. Kaya kayong mag-asawa talagang hindi nagkikibuan. Mamaya yan, kapag bineblessan ng holy water, hindi maghahawak ng kamay yan. So, apektado ka na. Hindi pa nagsisimula ang misa. Yung didiligin ng Panginoon na ligaya, wala na. Pinanakaw mo na. Ilan sa atin yung pagkatapos magsimba, high na high pa, blessed na blessed pa, inspired na inspired pa, oras na umuwi ng bahay, nakakita ng hindi kaaya-aya, wala na. Pinananakaw mo agad ang iyong ligaya sa kalaban, sa demonyo. Sinisira mo ang iyong araw, kung minsan pati ang iyong buhay. Ay kamakailan lang, nagmisa kami. Asama yung sekretary ko, si Ate Cynthia at si Art, organista natin. Sa jail, kaming tatlo. Diyan sa San Jose, jail dyan, sa mga preso. On our way there, si Ate Cynthia ang daldal. As usual, masaya. Kung ano-ano kinukwento. Pagkatapos naming magmisa, tahimik na, mamalungkot na. Unusual yun. Kaya tinanong ko, nangyari? Alam niyo, seryoso po ito. Walang exaggeration to. Walang na lang maiyak. Sabi, ano nangyari? Father, may naalala ko. Sabi ko, sino? Si Bong Navarro. Bong Navarro na naman. Makailang banggit sa akin yan. Totoo. Makalimang banggit na yata sa akin. Minsan nagmisa ako. Ipanalangin po natin ang kahilingan, especially nito. Bong Navarro? Sino nagpamisa nito? Walang mali doon. I also feel sorry for him. Pero yung sekretary ko, apektado. Matthew 24 verse 43. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon ay ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw sa kanyang bahay, hindi niya ito papapasukin sa kanyang bahay. Ibig sabihin, kung alam mong may magnanakaw sa loob ng bahay ninyo,
Sa pintuan pa lang, sarado na ang pinto, hindi mo patutuloyin ito. Ibig sabihin, nakawin man ng demonyo ang kaligayahan sa atin, hindi niya magagawa unless ito'y ibigay, ipanakaw natin. Kaya sa mga hanggang ngayon in pain, sa mga hanggang ngayon nagluluksa, sa mga hanggang ngayon nasasaktan, sa mga hanggang ngayon nagagalit, dahil sa mga pangit dating karanasan, sorry to hear that, sorry to know that, pero sorry also, dahil sasabihin ko sa iyo, baka may pagkukulang ka na dito. Baka inahayaan mo ang demonyo na kunin pa at saidin pa ang mga natitirang kaligayahan dyan sa puso mo. Father, sinaktan ako. Ang tindi nung nangyari sa akin. Father, namatayan ako. Nalugi ang negosyo ko. Niloko ako. Father, wala ba akong karapatang malungkot? Meron. Meron kang emosyon, meron kang damdamin. Pero meron ka ring kalayaan na mag-decide up to what extent ka maapektuhan. Yung sa mga unang araw, pagkakataon, maging isang taon, okay pa yon. Pero paglampas na yan at matagal na panahon, hanggang ngayon, you are in pain. Hanggang ngayon, hindi ka makapag-move on. Hanggang ngayon, you are crying every day. Ibang usapan na yon. May mali na doon. Don't get it wrong. Hindi ko sa minamaliit yung nararamdaman mong sakit. Ang sinasabi ko ay ito, higit pa sa sakit na nararamdaman mo, mas mahalaga ang mga natitirang oras ng buhay mo. Hindi mo alam kung bukas makalawa buhay ka pa o ang mahal mo. Hindi lang siya ang tao sa mundo. May maganda pang plano ang Diyos para sa iyo. Ang nailagay lang ng Panginoon ay kama sa pangungusap ng buhay mo. Huwag mong tutuldukan ito. May mga natitira pang chapter sa buhay mo, isang chapter lang siya. Marami pang mga magagandang istorya ang isusulat ng Panginoon sa buhay mo, sa piling ng ibang tao. Huwag mong isasarado agad ang libro. May maganda pang plano ang Diyos para sa iyo. Father, anong magandang plano ang sinasabi mo? Ang daming pangit na nangyayari sa buhay ko. Kapatid, ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi niya kinakailangan ang lahat ng mangyayari sa buhay mo ay puros maganda para matupad ang kanyang magandang plano para sa iyo. Yung nangyari sa atin na tayo iniligtas ng ating Panginoon, maganda ba yon? Yes. Pero yung mga pangyayari before that, leading to that, maganda pa? Yung betrayal of Judas, denial of Peter, pagtalikod sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsabi, pati buhay namin, iaalay namin sa iyo. Pero kahit gumamit ka ng largabisa, hindi mo sila makikita sa layo ng pinagtaguan nila. Yung si Kristo ay pinahirapan at pinatay. Maganda ba yon? Certainly hindi. Pero ang lahat ng ito ay nag-lead sa isang napakagandang planong pagliligtas ng Diyos para sa ating lahat. All things work together for the good of those who love Him. God can write straight line from the crooked lines na ginagawa ng tao. God works in mysterious ways, sometimes even in ways we do not expect. Yung pandemya, ayaw natin yan. Maraming nahirapan dyan. Pare-pareho tayong nasaktan dyan. May mga namatayan, may mga nawalan ng kabuhayan. Ayaw na nating maulit yan. Yan ay isang bangungot ng nakaraan. Pero pasensya na, kapag pinagmamasdan ko tuwing umaga, yung pinapagawa nating simbahan, hindi ko maiwasang magtanong, paano kung hindi nagkaroon ng pandemya? Don't get it wrong, ayoko ng pandemya. Mali yan, masama yan, mahirap yan. Pero nasa isip ko, kung hindi kaya nagka-pandemya, ganun kabilis maipapatayo ang simbahang ito. Kung hindi kaya nagka-pandemya, makikilala nyo kaya ako? Kung hindi kaya nagka-pandemya, malalaman nyo ba kung walang online masses na may simbahan na pinapagawa at wala pa tayong kumbento? Kung wala kayang mga online masses dati, dahil wala namang pandemya, ganito karami ang magsisimba dito? Alam po ninyo, dati kahit pandemya, kahit kulang sa pondo, pikit mata, sabi ko, tatayo na natin kahit paunti-unti kasi darating yung eleksyon, ingi tayo sa kandidato ng pondo. Pero maniniwala ba kayo? Wala pang isang taon. Ayan, matatapos na. God willing, mga 2 buwan, 3 buwan na lang, baka nga 1 buwan na lang, God willing. Wala pa tayong nilalapitan kahit isang politiko. Wala pa. Yan ay lagi niyong kusang kontribusyon. At yan ay maitatayo sa panahon na pangit o worse ang ekonomiya natin. Hindi ba himala yan? Ano man ang mga pangit na nangyayari sa buhay mo, kapit lang, huwag mong aalisin yung ligaya ng pag-asa sa buhay mo, sa puso mo. Yung sagot ni Jesus kay John, para bang
John, meron kang iniisip na paraan na dapat kong gawin kung paano ililigtas ang tao. Pero pagtiwalaan mo ko, kahit hindi ko ginagawa yung iniisip mo, yung ina-expect mo, yung paraan ko ang mas makapagbibigay ng kaligtasan sa tao. Yung John 10 verse 10, yes, the thief, the devil comes with a very clear purpose. To steal and to destroy. Tama yun. Pero kapatid, hindi doon nag-e-end yung John 10 verse 10. Hindi lamang yung demonyo ang may pakay na sigurado, pati rin si Kristo, sapagkat kung itutuloy mo yung John 10 verse 10, ang pinakasinasabing buo sa bersikulo ay ito, the thief, the devil, yes, comes with a very clear purpose, to steal and to destroy. Pero sasabihin ng Panginoon, ako naman na parito upang bigyan kita ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ibig sabihin, kailanman hindi pa checkmate ang Diyos sa diablo. Ibig sabihin, magbigay man ang diablo ng problema sa iyo, magbibigay ang Diyos ng biyaya upang ito ay kayanin mo. Ang ibig sabihin, magbigay man lagi ang demonyo ng dahilan upang maging malungkot ka. Ang Diyos araw-araw magbibigay ng dahilan upang maging masaya ka sapagkat mahal ka niya. Yun ang ating panghawakan. Ano man ang ating mga mapapait na karanasan, kahit pa ang gamitin ng demonyo ay ang ating mga mahal sa buhay. Aminin natin, yung mga taong nagiging dahilan ng pagngiti at kaligayahan natin, sila, kung sakali, ang pinakamalakas kumuha ng kaligayahan natin. Either magkasakit yan, either mamatay yan, either kalabanin, saktan ka yan. Either way, matindi ang kaligayahang makukuha, mananakaw niya. Pero itong tatandaan mo, hindi sila ang source ng kaligayahan mo. Daluyan lamang sila. Ang pinaka-source ng kaligayahan natin, si Kristo. Kaya kung hindi man sila mag-provide ng ligaya sa iyo, either ayaw na nila o hindi na nila kaya, masakit man, huwag kang mag-alala. May maganda pang mangyayari sapagkat ang nawala ay yung daluyan, hindi yung pinagmumulan. At habang nandyan yung pinagmumulan, may magandang mangyayari, may dahilan upang maging masaya ka pa. Tandaan mo yan. Kung mawawala ng pag-asa. Tandaan mo, daluyan ka rin. Anong mangyayari sa pamilya mo? Kung yung iba ayaw na at hindi na kayang maging daluyan ng grasya at ng kaligayahan, pati ikaw ayaw mo na rin. Anong mangyayari sa pamilya? Anong mangyayari sa pamilya? Yung iba puro liku-liku na ang ginawang linya. Sa iyo magmumula, yung tuwid na linyang gagawin niya. Ayaw mo na? Walang mangyayari sa pamilya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa.